Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo. Tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomentohan na po tayo mga tambay. Ito po, komentohan po natin mga tambay. Ito pong masamang bisyo na dinanas po ng sikat pong anak ng artista. Isa din po itong artista at sikat po ang lahi nito. Ito pong artista na ito. Kaya po pinag-usapan po ito sa social media, mga kabayan, yung kanya pong revelasyon na nangyari po sa kanyang buhay. Kahit po napakayaman nila at siya po'y mapera dahil isa rin po siyang anak ng sikat, hindi po ba? Lalong-lalo po may tsuhin pa siya na Senate President at meron din siyang kapatid na mayor ng Pasig. At lalong-lalo po ang tatay niya ay sikat na tinatawag din pong bossing. Mga bayan, pahinga po natin si Oyo Boy Soto, mga tambay, sa kanya pong experience, lalong-lalo po sa bisyo po na pulburon. Mabuti pa si Oyo Boy Soto, inamin niya po ang kanyang pagkakamali. Kailan naman po kaya aamin sa kanyang bisyo ang Pangulo ng Bansa na tinatawag pong bongit at bangag ng kanyang kapatid? Kailan po kaya siya aamin sa taong bayan sa kanyang napakasamang bisyo? Katulad po ni Oyo. Kahanga-hanga po ito si Oyo Boy. Si Oyo Boy Soto, kahanga-hanga po. Sa kabila po ng kasikatan niya at ng kanyang pamilya, di po ba? Pero umamin po siya. Di po ba? Kilala po natin ang kanyang pamilya. At lalong-lalo po ang kanyang tatay. At lalong-lalo po ang kanyang tsuhin, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Oyo, mga tambay. Kalat na po ito't pinag-uusapan. Komentuhan po natin. Hindi ko lang masabi dito kasi corrupted ako before. So, yun yung time na I was doing drugs. Naubos na yung pera ko. Naubos na yung savings ko. Ba't kumiyak? Hindi, natatouch ako. Oo, kasi yun yung time na umiram ako ng kotse kay ate. Na, yun yung time kasi na binenta ko na lahat. Alam mo yung, tapos pagkita ko sa ATM Parang ko. dinisipline ka rin ni daddy nung Oo, di ba? tinignan ko yung ATM ko. 2,000. Alam mo yun, sa kakainom, kakabili ng droga, yung mga ganon. Doon ako natuto. Parang kailangan kong madapa ng sobra-sobra. Parang kailangan kong humampas yung mukha ko sa putik bago ko ma-realize na hindi ko pala kaya to. Tapos wala akong trabaho. And that was only for 2 years. Wala akong trabaho nun. Tapos sabi ko, Lord, ayoko na, surrender na ako. Doon nagkaroon ng change. Nung sinabi ko na hindi ko pala kaya ito mag-isa, hindi talaga. Wala talaga. Corrupted ako before. So, yun yung time na I was doing drugs. Naubos na yung pera ko. Naubos na yung savings ko. Ba't kumiyak? Hindi, natatouch ako. Oo, kasi yun yung time na umiram ako ng kotse kay ate. Na, yun yung time. Nakita niyo pa mga tambay? Talagang yan pong bisyo na yan. Lalo-lalo, siyempre po, artista ito, sikat, mayaman ng pamilya. Mayaman ang tsuhin, may kapatid na mayor sa Pasig, mauubos ka talaga dyan. Diba? Kasi ang ginagamit po niyan, mga high-end. Diba? Ma-high-end na pulburon, mamahaling pulburon, ma-imported. Hindi naman po gumagamit ng mga shabu yan. Hindi ba? Talaga pong magkakaubos-ubos ka. Kaya nga po mga kabayan, ang gumagamit po, lalong-lalo po pagka politiko ka at lulong ka riyan. Diba? Para hindi ka maubusan ng pera. Ano po gagawin? Magnanakaw. Ganyan po nangyayari sa ating bansa ngayon. Talamak na talamak ang pagnanakaw dahil hindi po nila magugustuhan maubusan po sila ng pera. Katulad po na nangyari kay Oyo Boy. Lahat po sa kanya ay naubos dahil nung mga panahon na yon ay wala na po siyang trabaho. 2 taon siya halos walang trabaho. Kaya nga naubos ang kanyang asset, ang kanyang savings, 2,000 na lang ang natira. Kaya nga po yung mga gumagamit po sa ating bansa, lalong-lalo yung mga nasa gobyerno, magnanakaw yan umano. Para hindi po sila matulad kay Oyo na maubusan po ng pambili. Hindi po ba? Kaya nga nakita nyo po ngayon, grabe po ang nakawan. Hindi po ba? Grabe po sila magnakaw sa ating bansa ngayon na pinag-uubra po ng men in uniform. Gustong-gusto ng men in uniform. Kaya nga ang tanong natin bangag din kaya yung nandun sa men in uniform? At bangag din kaya
yung secretary po ng DND, ng National Defense natin, ng Department of National Defense. Bangag din kaya yun umano. Wala po nakikita, mga bayan. At kailan kaya aamin yun? Yung nasa palasyo. Buong pamilya daw po gumagamit. Ayon kay Senadora Amy Marcos, gumagamit. Kaya nga kabibili ba natin si Oyo Boy Si Oyo Boy sikat. At mayroon pong pinangangalagaan ng kanyang pamilya. Lalo-lalo po yung tatay niya. Di ba? Sikat na sikat yung tatay niya. Di ba? Sa bagay, yung tatay niya, yung grupo po ng Wambol University, ng School Bukol, nasangkot din po sa issue yan, di ba? Nung napakatagal ng issue, yung soft drinks, di ba? Nasangkot puro sa soft drinks, yung kalaban ng Coke, yung si Pepsi, di ba? Nakita niyo po. At syempre po, ngayon nasasangkot din po ang kanyang half brother sa issue po ng flood control sa Pasig. Pinangalanan ng mga Diskaya na marami pong proyekto sa Pasig. Hindi po ba nanahawakan din po ng mga Diskaya? Hindi po ba? At lalong-lalo po ngayon mga tambay ay nasasangkot din po sa anomalya ng napakarami daw pong babae. Mga babae. Ito po kanyang tsuhin na kapita-pitagan na Senate President. Hindi po ba? At siyempre po, wala rin po nakikita ang kanyang tsuhin pagdating po sa issue ng pulburon ng Commander-in-Chief. Wala rin po. Wala po nakikita yung... Kaya nga po, protektado po ng Senate President ng Pangulo dahil wala po siya nakikitang korupsyon at wala po siya nakikita na gumagamit ng pulburon. Buti pa si Oyo. Kahanga-hanga po si Oyo, mga tambay, dahil yung revelasyon niya. Pwede naman po niya hindi sabihin yan. Di po ba? Pwede na po niya dahil nagbago na po siya. Di ba? Pero, nireveal pa rin niya para po makakuha po ng aral. Maganda rin po yung ginawa niya kasi para po tularan po siya. Tularan siya hanggat maaga, magbago. Tanggalin mo ang bisyo na yan. Kaya nga po tamang-tama rin yung ginawa ni Senadora Amy Marcos Habang buhay ka pa, bonget. Habang buhay ka pa, bangag. Wala ka pang malalang sakit. Baguhin mo na ang sarili mo, bonget. Yan din ang gusto ni Senadora Amy Marcos sa'yo, bonget. Habang hindi pa malala at hindi ka pa nabubuang at hindi ka pa nakakasakit, ay magparehab ka na. Katulad ng ginawa ni Oyo Boy. Binago niya at itinuwid niya ang kanyang buhay at pagkatao para rin po sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya at mga anak. Ganon din ang gusto ni Senadora Amy Marcos sa iyo, bonget. Kasi si Oyo Boy, siya lang. Samantalang ikaw, lahat kayo, pati asawa mo, pinangalanan ni Senadora Amy Marcos, pati mga anak mo. Napakarami na babaguhin sa inyo, pamilya. Hindi po ba? At syempre po, may mga artista. Kasama rin po pinangalanan dyan. Mga artista, mga sikat. Isa na si Maricel Soriano, pinangalanan ni Amy Marcos. At alam naman po natin mga tambay, napakarami pong gumagamit sa showbiz. Yan din po, pinatotohanan din po yan ni dating Pangulong Duterte. Napakarami pong nasa listahan ng drug list. Di po ba? Napakarami. Napakarami pong artista na nasa pangalan. Di po ba? At yung mga artista pong yun na sinasabi pong gumagamit, nagbagong buhay po yun. Karamihan po ay natakot. Hindi po ba? Natakot ng 6 na taon sa nung panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Natakot po ang mga artista at marami pong artista na huli nun. Nakulong pa nga, di ba? May mga nakulong, mayroong gumagamit ng mga damo. Katulad nung anak ni Boying, gumagamit daw ng damo umano, pero naabsuelto. Di ba, meron ding artista na hulihan ng damo. Yung anak po ng action star, I think si Fernandez yata yon, si Mark, I think. Pero nakalaya na yon. Hindi po ba? At marami ring mga artista na nakulong nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po yung sinasabi po natin, hindi lang po sa Malacanang may gumagamit ng pulburon ayon kay Senadora Amy Marcos. Kung sa Malacanang may gumagamit, first family,
Di hamak may gumagamit din sa Senado. Di hamak na may gumagamit din sa Kongreso. At ganun din po sa mga LGUs sa local government. Hindi po ba? Kung yung mga ordinaryong Pilipino, isang damukal na po ang addictus. Namumblema na nga si Mayor, yung Mayor po na dating Vice President, si Leni Robredo ng Naga. Namumblema na nga po siya sa issue at talamak na pulburon sa kanyang bayan. Di hamak pa tayo sa ating mga barangay. Laganap na laganap ito. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi natin, walang kakwenta-kwenta ang gobyerno ngayon sa pagsugpo ng pulburon. Dahil mismo yung nakaupo ay gumagamit umano. Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, si Oyo pa lang yan. Kaya kung lilinisin mo rin ang estado ng showbiz at ipapatest mo ang mga buhok ng mga yan, mga kabayan, marami po dyan magiging positive. Hindi po ba? Kaya po magbago na kayo, yung mga gumagamit dyan sa showbiz, gayahin nyo si Oyo. Si Oyo Soto, itinuwid niya. At sana, Oyo, huwag ka nang bumalik. Huwag mo na sanang balikan. Hindi po ba? Yang bisyo na yan. Dahil meron din pong isang artista ang nagpatotoo. Si Bing Dabao, doon po sa isang interview ng isang broadcaster, na talagang yung bisyo ng mga high-end na pulburon ay ubo daw po ng sarap. Ayon po yan doon sa artista. Napakasarap daw po niyan. Lalo-lalo yung mga high-end na pulburon. Mawawala daw po lahat ang problema mo. Pag yan na nakatira ka. Wala ka raw problema. Lagi ka lang daw masaya at naangisi. Wala kang iniintinding problema. Maubay, para ka daw pong nakalutang sa alapaab. At hindi mo raw nanaisin. Lalo-lalo raw kung marami kang pera. At masusuplayan mo habang buhay ang bisyo mo. Hindi mo raw tatanggalin ito. Itong bisyo na ito. Dahil napakasarap daw po, mga tama, ibang klase. Kaya yan din po ang tanong natin kay Oyo Boy. Kaya ba siya nagbago? Dahil po nawalan na siya ng pera, naubos na. Hindi kaya. Dahil naubos yung pera eh. Di ba? Kaya siya nakapagtanto na wala na siyang ipambibili ng pulburon. At syempre, kasama na rin po yung natuklasan ng pamilya. Natuklasan po kasi ng pamilya. Kaya nga sinasabi nung kapatid na si Danica Soto, ay doon ka dinisiplina rin ng tatay natin. Dinisiplina ka. Hindi po ba? Ang tanong, ganun din po ang ginagawa ni Senadora Amy Marcos. Gusto rin niyang disiplinahin ang kanyang kapatid dahil patay na po ang tatay nila at mahina na po ang nanay niya. Kaya nga bilang ate, gusto rin pong disiplinahin ni Amy Marcos ang masamang bisyo ni Bongit at ng kanyang pamilya. Kaya lang, pinoproteksyonan po ng men in uniform umano yung gustong disiplina ni Amy Marcos. Hindi po ba? May protection umano. Yan po mga kabayan, na nakakalungkot po na nangyari po sa ating bansa. Sa kabila po na may mga katulad po nito sa mga artista na gumagamit at napakarami po niyan. Pero umaamin. Pero ang nakakalungkot, yung mismong Pangulo na pinangalanan ng kapatid ay never pong umamin. At never po niyang magustuhan na siya po'y magbagong buhay. Hindi po gugusto yung magbagong buhay nung nakaupo ngayon. Bakit? Dahil marami siyang pambili. Hindi po siya mauubusan ng pambili na katulad ni Oyo, naubusan. Mauubusan ka ba naman ng pambili noon? Isang transaksyon, 25 billion agad, komisyon, pwera pa yung iba. Mauubusan ka ba noon? Makakamatayan mo na, hindi mauubos ang pambili mo. Hindi po ba? Kaya hindi magbabago. Magbabago lang yan pagka po yan kinaladkad sa Malacanang at diniretso mo sa rehab. Yan. At hindi mo na palalabasin. Baka magbago dahil tatanggalin niya yung bisyo niya. Hindi po ba? At tatanggalan mo ng pera para magbago. Walang pera. Katulad po ng ginawa ni Oyo.
wala na siyang pera eh. Di ba? Tatanggalan mo lahat ng pera. Baka maisipang magbago. Walang pambili eh. At tatanggalan mo ng barkada. Baka mismo yung barkada magbigay. Hindi po ba? Dahil mayayaman po ang barkada. At mga bangag din yata. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At yung panalangin po natin sa ating bansa na matapos na po at mawakasan na po ang mga pinagagawa po nilang kawalangian. Lalo po ang bisyo na pulburon. Pinalaganap na naman nila sa buong bansa. At yung kanilang pagnanakaw, mga kabayan, at sobrang pamumulitik at kademonyohan po ang ginawa sa ating bansa ay matapos na po sana ang pinaggagawa nila. At managot po sila. At syempre po yung panalangin din po natin sa ating lahat, sa ating buong pamilya, sa ating po at sa buong pamilya po ng pamilya Duterte. Maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay. Taste lang po. Bye-bye.